talagang wala na po silang, wala na tayong naririnig sa dalawang house na to ng Kongreso, kundi investigasyon. Tapos lahat ng investigasyon, pilit na pilit po nilang inuugnay kay Tatay Digong. No? Sasagutin po natin yan lahat. Kaya malaya po tayo magbabasa po ako ng mga ng mga habang nagdi-discuss tayo, magtitingin-tingin ako diyan para makapag-share din kayo ng mga pananaw niyo sa buhay. Alam niyo, parang kung seseryosohin natin nagaganap, no? Habang tayo po ay palubog ng palubog sa utang, no? Ang dami pong issue, daming nawawalang pera, bilyon-bilyon. Kinakahon tayo ng media, kasabwat po media rito eh. Kinakahon tayo nitong mga mambabatas natin. Yung wagdadog na sinasabi ni BP Sara, no? Classic moves to na wagdadog. Nililihis tayo sa mga tunay na malalaking issue para dito na lang tayo, no? Maglibang na lang tayo rito. Makigalit, magalit, etc. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Yung pong bagong magkagulo, bago duro-duruin na naman ni Abante, si Marcoleta. Ang tanong pala ni Marcoleta doon, no? Kaya po sila, etong kongreso na to, gusto nilang palabasin na ang sutil si BP Sara eh. Ilang beses lang po ba? Ang dami na pong sumikat na congressman ngayon. Congressman Atras Abante, Congressman Paduano, Mr. Contempt, Congressman Gerbil, Congressman etong si Miss Tapia, Kimbo, OFW Hero, thank you very much sa 199, pangkape Boss Buds. Pero yung pagsikat nila, negative. Hindi po sila sumisikat na bilang magagaling. Si Luis Tro, kala mo may declamation lagi, kala mo kasali sa, anong tawag dyan? Extemporaneous speaking, declamation contest. Laging tumutula eh. No? Si naman, pagandahan ng mga bags, si Kimbo. Nala-lifestyle check tuloy kayo eh. Ang pinakamalaki niyong ginawa, sa bagay, pabor din naman sa Malacanang yung ginagawa nila eh. Ito po yung classic na wag-the-dog tactics, no? Ibig sabihin, may malalaking problema, oratorical, declamation, extemporaneous speaking. Kaya parang lihis na lihis talaga tayo sa mga tunay na issue. Nalutas na ba yung mga suliranan natin sa bigas? Bumaba na ba yung presyo ng bigas? Yung kahirapan na nalutas eh. Kasi 21 pesos, hindi ka na mahirap eh. Thank you very much kay Edna Von der Heidi na nagbigay sa atin ng $199. Yun lang po ang tanging nalutas, yung kahirapan. Pero the rest. Pero kaya po nalutas yung kahirapan dahil diniklara. Hindi na kayo mahirap, 21. Pero tignan nyo po, no? Paulit-ulit na yan. Yung confidential fund ni BP Sara, paulit-ulit lang. Disallowance, paulit-ulit rin natin sagutin.
Ngayon, may 300 plus na. Wala pa pong disallowance yun. AOM pa lang. Audit observation pa lang. Observation pa lang, trabaho talaga ng auditor yun. Yung sinusulat po nila, o eto kulang ng papeles, o eto kulang, ibibigay po yan sa kung concern ahensya, tapos kukumpletuhin lang. Wala pa pong disallowance, hindi pa po napupunta sa disallowance. Problema na nila. Speaking of disallowance, bago po naghanap si Marcoleta ng hopya, tignan nyo po kung paano po nila binablock. Isang congressman pa lang ang kumukontra, galit na po sila lahat. Bakit po? Hindi na sila sanay. Hindi sila sanay sa debate, mga congressman kayo. Dapat talaga debate yan. Hindi na sila sanay na may kumukontra sa kanila. Mga siga Lahat ng haharap. Halos lahat po yata ng humarap, kinontempt nila Okay, dito muna tayo. No? Ang tanong ni Marcoleta, para malinaw lang sa lahat. Kasi sinisentruhan nila yung disallowance. Pinasasan niyang confidential. Confidential yan. Lihim yan. No? May bagong okta. Naniniwala ka ba, Nelson? Hindi kami naniniwala dito sa Okta Arts. Yan yung problema mo, Nelson. Naniniwala ka sa Okta Arts. Matagal na namin binabanatan dito. 2 lang po yung pinaniniwalaan namin dito. Pulse Asia at SWS. Lahat yan ng mga survey, wala pa yan. Kung maniniwala ka dyan sa survey ng Okta Arts Dancers, ayan ang magagawa natin. Hindi ka talaga taga rito. Kunwari ka lang na nakaganon ka. Matagal na namin binabanatan yung Okta Arts. Pagmamalaki mo na Okta Arts. Ikaw naman. Ira, thank you very much. $4.99. May ganun-ganun ka pa nalalaman. Hindi ka nagbababad dito kay Badong. Yung mga tanong na ganyan, kabisado namin yan. Pang-intriga ba yan? Nelson Tapa Vlogs? Kala mo ba may naniniwala dito sa mga kulto ni Digong sa Okta Arts Dancers Vlog, Dancers Survey? Papauso ka ng boss bags ko. Okay. Punta na po tayo rito sa paniniwalaan nyo, survey na totoo. Hindi yung Okta Arts. Tagal-tagal na nagpapaikot niya ng Okta Arts. Biruin mo lahat ng survey. Mataas si BP, tsaka kulelat yung magpinsan pagdating sa Okta Arts Okta Arts Dancers lang yun dati. Nagtayo na ng survey company. Okay. Balik po tayo rito, no? Ang tanong po ni Marcoleta ilan pong ahensya yung mayroong disallowance. Kasi parang ang pinalalabas nila, OBP lang yung may disallowance. Di ba? Tanong ni Marcoleta, ilang ahensya ang may disallowance? Aba, bigla nagsalita si Luis to. Hindi pa po tapos yung aking oras. Pwede ba magsalita si Marcoleta nang basta na lang siya nagtanong? Nirecognize malamang yun. Tapos nagsalita na sa ibante. Rebuking. Hindi, no? Tapos nung lapitan na ni Paduano. Buisit si Marcoleta, nawawala yung hopya niya. Nawawala yung hopya niya. Ang point lang po dito, no?
Basahin niyo po yung totoong nagaganap. Ang ginagawa po ng mga yan, talagang panlito na lang. Kita nyo, libang na libang naman tayo. Libang na libang tayo sa mga antics eh. Pinanunood talaga na natin sila Paduano. Kailan kaya iko-contempt ni Paduano yan? Kailan kaya magwawala si Abante? Kailan kaya magdideclaim si Luis Tru? Ano kaya suot na bag ni ano? Ginawa po nating malaking event na tinitignan natin eh. Pero tignan nyo po mga iniimbestigahan. Sa Pogo, sino po iniimbestigahan sa Pogo? Alice Go pa rin. Kasiong pa rin. Hindi po ba paulit-ulit na yung paoksisi dyan? May mas matataas pa kay Alice Go? Si Kasiong, sa tingin nyo mastermind yan? Si Alice Go at si Kasiong, mastermind ba sa tingin nyo yan? Kontento na sila. Napaulit-ulit tanungin. Palalim na po ng palalim ang tanong. Ang tanong ni Dan Fernandez kanina, kasi saan ka nagpakulot? Importante na, wala na pong maitanong. Ganun pa rin. Anong in-check na pangalan ng kapatid mo, Alice Go? Hindi mo alam ang in-check na pangalan? Paulit-ulit. Paulit-ulit yung mga tanong na duda na po kami lahat sa pagkatao ni Alice Go. Alam na namin na in-check siya. Ano pa? Pwede bang iugnay nyo na siya sa Pogo? Yung tunay na issue, wala eh. Ano ugnayan niya sa Pogo? Alam nyo, pagdating sa korte niyan, hindi po ako magtataka kung mapawalang sala yung mga yan. Mapa Senado, mapa Kongreso. Kasi, saan ka nagpakulot? Ano lang po to, tinirintas ko lang, kaya nakulot. Kala ko magpapakulot na sana yung chairman namin. Puta, sino kaya yung chairman niya yung magpapakulot? Tindi. The Queen, 250. Thank you very much, The Queen. Sa 250 pesos na pangkape. Ang point ko lang mga kapatid, no? Libang na po kami. Maghapon magdamag. Kahapon nakasalang si BP Sara. Sa kabila naman si Alice Go. Ngayon naman Alice Go, BP Sara, Mabilog. Pogo, war on drugs. Tanong ko po, kung masama po talaga yung Pogo, bakit hanggang ngayon may Pogo pa rin? Bakit hihintayin pa natin yung katapusan ng December? Bago natin patigil. Pinasama nyo ng pinasama, pero bakit hanggang ngayon may Pogo pa rin? Bakit sa katapusan pa sila ng taon matatapos? Tanong ko lang kung talagang masama di ba? Kung talagang masama ang sugal, bakit ang dami na pong legal na betting sites ngayon na pinopromote ng mga vlogger? Ako, hindi ako magpo-promote niyan. Galit ako sa sugal eh. Yung Pogo po, at least in-check yung apektado nun eh. Tayo po, yung mga legal betting sites, pwede ka na mag-casino ngayon. Pinopromote nila alawi-alawi, pinopromote ng kung sino-sino. Legal yung mga pasugalan, no? Mula sa computer, mula sa cellphone, nakakasugal na yung mga Pilipino. Wala tayong nababalitaan. Bakit hindi bawal? Bakit yung Pogo? Hindi ko po concern kung bakit po, wala po akong connection dyan sa Pogo na yan. Takan-taka lang ako, bakit hanggang kay Alice Go pa rin tayo. Si Alice Go pa rin yung pati yung si Kasiong, alam mo, patutunayan pa na
kung nakagraduate ba ng high school o hindi. Napakahaba na po. Hanggang kay Kasiong tsaka kay Alice Go pa rin. Teka, tanong ko, meron na bang heads mas roll? May nag-roll na ba ng heads? Meanwhile, bakit po hindi alam ko si Pangulong Duterte, bagamat hindi siya nakailam, di ba hindi siya nakailam? Pero sinabihan niya, huwag na kayo umating dyan. Sisigaw-sigawan lang kayo ni Gordon, di ba? Kaya galit na galit hanggang ngayon si Gordon. O nahuli na raw silaw. Nahuli na silaw. Lumabas na naman si Gordon. Dapat talaga makulong na si Duterte. Silaw yung nahuli. Gusto mong pakulong si Duterte? Yan yung problema no? Kung dating tauhan ni Duterte yan, lahat ng dating lahat ng tauhan ni Marcos Ibig sabihin, lahat ng gagawa ng kasalanan ngayon, damay si Marcos dapat. Lahat ng taga Davao, damay si Duterte. Pati yung ini-interview nila Katon Ming. Anong pangalan nun? Stone? Anong pangalan ng babae niya? Nakikinabang din daw sa mga chiching ni Kibuloy si Duterte. Ha? Mga never heard ng akusasyon ni Arlene Stone. Damay na, nakikitikim din daw. Nakikitikim? Si Duterte? Talaga? Walang katapusan, no? Walang katapusan yung akusasyon. Kaya, ang mukhang tignan po ninyo kung sino po yung lumalabas na tama sinasabi. Anong sinasabi ni BP Sara? Ito ay well-oiled, well-funded na campaign to attack me para sa 2028 election. Di ba kayo maniniwala dyan? Ayaw nilang ipasagot yung tanong ni Marcoleta. Ilang ahensya yung may disallowance? Bakit isa lang yung pinupukusan nyo? Ang disallowances po, napaka-normal po niyan. Kaya nga ingat na ingat yung mga head. Kasi ayaw nila magdi-disallow. Pero hindi, head pa rin sila. Alam niyo po ba yun? Pag ikaw po head ka ng ahensya, may disallowance ka, head ka pa rin. Hindi ka po tatanggalin. Babayaran mo lang yun. Yun na po yung worst na mangyayari kay BP Sara kung sakali po na nagpasya ang Supreme Court na disallowance, sinabi, sosoli mo lang kung magkano yun. Hindi po yun makukulong man lang. Biruin nyo, pinag-aaksayan nyo ng panahon yung Vice President. Ngayon nga po, ang pinag-aaksayan nila, kinakategorize lang nila, observation lang. May naobserbahan lang kami. Alam po ba yung ibig sabihin ng naobserbahan? May naobserbahan lang kami, nagpakain kayo na Nutriban, walang perma yung mga bata. Ay, pasensya na po. Alimbawa, bibigyan ko kayo na alimbawa, nagpakain kayo sa barangay ng pagkain. Yung mga nasunugan, nagpakain kayo doon. Walang perma. Ay, pasensya na po kasi nasunugan sila. Babalik kami, pupunta kay barangay yun. Sino po yung mga kumain ng nasunugan, nabigyan po ng mga ganon? Kami po, perma naman po kayo kasi kailangan po ng COA. Di ba nangyayari po yan? Inihahabol na lang. Yun po yun. Yun po yung tinatawag nilang misuse. Paulit-ulit lang po hanggang ngayon. Ganyan pa rin. Paulit-ulit lang po yan. Paulit-ulit din yung Pogo. Paulit-ulit din si Sheila Ong. Nakalkal na po lahat ng buo. Pati po pag-aaral na. Yung una po, alam na natin, di siya nakatapos ng high school. Ngayon, i-elaborate lang. Ano tong picture na to? Nakipicture lang po ako. Pwede naman po talaga yun. May graduation, nakipicture ka. Yung ALS po, mga mukhang standby po yun. Kasi hindi naman sila sa regular. Yung ALS student,
Doon lang po yun sa mga barangay. Hindi po sila required na mag-uniform, hindi po sila required na magpagupit. Kaya mukhang tambay sila. Kung tropa ni Kasiong yung mga yun, di nagpa-picture siya. Ano po issue nun? Nalilibang lang tayo lahat kasi pati yung pagkakakulot ni Kasiong, natatalakay na natin. Gusto nilang libangin tayo eh. Wag the dog tactics po yan. May mga nagaganap po para hindi na natin silipin. Bakit nga nakulot si... Yun ang mahiwagang tanong. Bakit nga naman nakulot si Kasiong? Siguro may nagpatakas dyan. Aabalahin na tayo. Paano nakatakas si Alice Go? Siguro may mga kasabwat. Pero yung tunay na issue po, na binabato ni Herrera, yung tunay na issue po na sinasabi ni Herrera na, Congressman Herrera, mayroong bilyon, daang bilyon na savings, nasa napunta. Bakit walang report? Yung report ng DepEd, may report. May mga kulang lang ng papeles. Binusisi, eto po walang report. May budget. Hindi na alam kung hindi sinabi ni Herrera, wala po tayong kamalay-malay. Daang bilyon po to. Saan po napunta yung mga savings na yan? Noong 2023. Natatandaan ko yan dahil government employee kami. Nung panahon ni Pinoy, yung savings, kunwari savings ng mga ahensya, pag maraming savings, mas malaki yung magiging magiging extra bonus. Kay Duterte, hindi na. Nagkaroon na, 14-month na eh. Ang dami pong lumalabas na problema. Hindi po natin alam kung ano nangyari ron. Umuwi yung BRP. Alam niyo, tuwan-tuwa po yung gobyerno natin. Lahat ng kapalpakan nila, hindi na napag-uusapan. Dito na lang po nakatutukan lahat sa investigasyon. Ano yung mga kapalpakan? Baha. Kada uulan na ngayon, baha. Tignan niyo po. Nag-uunahan sila ngayon na magdeklara na walang pasok. Kasi, alam nyo, expected na lang nila. Kada uulan, babaha. Wala pa po tayong malakas na bagyo. Wala pa pong super typhoon dito ngayon. Yung nakikita nyo po sa China, sa Hanoi, sa Vietnam, super typhoon po yun. Maaring galing sa Pilipinas yung bagyo na yun, pero pagdating doon, super typhoon na. Dito po, hindi siya super typhoon. Paano kaya yan? Wala na pong kalutasan yan. Wala na nga nagpapaliwanag ngayon. Ano yung mantra nila dyan? Masasanay na rin kayo. Bumabaha eh. Umulan eh. Kaya bumaha eh. Bakit tayo nagpopondo ng 1.4 billion? Ayuda lang ng ayuda. Ayuda nation. Kahit hindi na intindihan, 5,000. Lilipas din yan. Dehin bukiki lang tayo. Well, may lumulutas pa ba kung paano mapapababa yung presyo ng bigas? May lumulutas pa ba kung paano mapapababa yung presyo ng bilihin?